So ito yung 8 pesos per kilo na feeds mga ka-farmers. Yan no. Sobrang ganda. Yan no. So sa mga hindi nakakaalam, ito yung ating 8 pesos per kilo na feeds na binili sa Agribit. So para makatipid tayo ay bumili tayo nito ng mga grains dahil mura naman sa kanyang halaga. So ito nabili natin sa Agribit ay hindi palaging merong may stock doon mga ka-farmers. Minsan-minsan merong wala tayong makukuhang ganito, pero sa panahon ngayon ay nakakuha tayo ng medyo marami-rami. So kanina nakakuha rin ako ng 6 na kilo, almost 7 kilos yung nakuha natin na ganito. So inugasan natin ito mga ka-farmers dahil merong mga nakasali dito na yung mga basura, konti-konting yosi, at merong mga yung string galing sa mga sako. So ang nang dito mga ka-farmers, halo-halo ito. Merong balat ng mga 7 kinds, yung barley, balat ng barley, merong yan oh. Merong parang green peas, merong sunflower seed. So napakaganda pa rin ito mga ka-farmers kahit sa murang halaga. So paunahan lang kasi kami mga ka-farmers sa pagkuha nito doon sa Agribit na suki ko. So yan ay minimix natin. Ito siguro nasa mga 4 na kilo yata itong nandito na nahugasan ko. So yan oh, dami pa ring sunflower seed. So ito ay minimix ko dito sa aking mixture ng yung sapal ng niyog. Nasa ilalim yung sapal ng niyog. Tapos meron ding darak na hinihalo natin. So yan, papakita ko yun. Yan oh. Doon sa ilalim yung sapal ng niyog. So yan mga ka-farmers, ito oh. Yan yung sapal ng niyog. Yan. So naglagay ako dito yung ingredients na inilagay natin dito sa mixture na ito. Sapal ng niyog, ito yung darak, kasi may available tayong darak ngayon. Tapos naglagay din ako ng cattle concentrate na konti. So hindi na ako naglalagay ng commercial na feeds dito dahil ang commercial na feeds natin, itong grains natin na mga balat ng grains yung inilagay natin. So naglagay naman tayo ng cattle concentrate, which is mabango talaga yun mga ka-farmers para sa ganitong patuka. So ito ay siguro makaka-accommodate ito ng siguro nasa mga 60 to 70 heads yung papakainin natin dito. So sobrang tipid na talaga at sobrang tipid dito sa aking manukan mga ka-farmers ang ganitong pagpapatuka sa mga manok. So sana halos araw-araw mga ka-farmers ay makapag-avail tayo ng ganitong feeds. Although medyo mahirap siya mga ka-farmers dahil ito hindi ko naman agad kapag bibili ako, hindi ko naman agad ito binibigay sa manok. So hinuhugasan ko pa. So yun yung isa sa mga disadvantage na kailangan nating hugasan pa yung grains para mas matanggal yung mga buhangin. So para naman hindi makakain sa ating mga alagang manok yung mga buhangin. So ito mga ka-farmers, yung feeds natin, ibibigay natin ito ngayon sa mga manok. So para sa akin, sobrang tipid na talaga ang pagbibigay ng ganito. So dadamihin din natin, hindi pa konti-konti yung binibigay ko mga ka-farmers. Yung mga manok kapag bibigyan ko nito, yung busog na busog talaga sila. At kapag mayroong sobra mga ka-farmers, especially kapag marami tayong sapal ng niyog, ay binibigay ko sa mga layer ko doon sa ating heritage breed na breeders, pinapakain ko. So binibigyan ko sila ng ganito, tapos nagbibigay din ako ng layer crumble pero konti na lang para yung pangingitlog nila ay tuloy-tuloy. So ito, ibibigay natin ito sa mga manok natin ngayon. So sa inyo, baka magtatanong kayo kung saan ito mabibili. Sa Agribit ko nakuha ito at sa murang halaga, 8 pesos yung bintahan dito sa amin. So dito din sa amin, paunahan. Kung sinong makaunang makabili
ay at makapag-reserve, siya yung makakuha ng ganitong klaseng tipid na patuka or murang kilo ng feeds. Alright? Hi guys! Ito mga ka-farmers, papakain na natin sa kanila. Ako dito. Di. Ay, ura, lantaw ra. So, yan mga ka-farmers. Merong namatay isa doon, nandun sa likod. Yan yung white leghorn na nakawala. So, nanghihina na yan gahapon. Kukunin na natin. So, yan, mabubusog na sila sa ganyan. Dito naman tayo sa kabila. Yan o. So yan yung mga heritage breed natin mga ka-farmers. So sa ilalim yan yung mixture natin na patuka ang binibigay natin sa kanila. So yan, ang sagana nilang kumakain. So yan mga ka-farmers, sila. Pati nandun oh. So ito hindi ko pa binibigyan dahil ang binibigay natin dito is Integra 3000. So ito lang. Yan. Sika yun. Dun pa. So ito na lang yung mga breeders ko mga ka-farmers. Yan yung mga natira. Ito yung Bardrack natin. Ito yung mga puti, crosses ng Rhode Island Red tsaka White Leghorn. At meron ding crosses ng Bardrack sa White Leghorn. Merong dalawang Orpington Blue. Kasi apat yan mga ka-farmers na Orpington Blue. Namatay yung dalawa dyan sa kabila. Kaya transfer ko na lang dito. Ito yung iba naglugon pero palagi pa rin ang itlog mga ka-farmers. Ito naman, yung iba huminto sa pag-itlog pero baka sunod-sunod na rin yung pangingitlog nila. So mixture yan, merong Bardrack, makikita nyo oh. Yung kulay na yan, Bardrack na may halong White Leghorn. Ito naman, ito yung mga pure Bardrack natin. So kukolekta lang tayo. Ito yung mga bagong anak nila mga ka-farmers. Mga pulit pa lang ito.